Ang tusong hayop. Isang araw, mayroong pusa na paligid-ligid sa kalsada. Ang pusang iyon ay tuso at sarili lamang ang kanyang iniisip. Habang siya ay nasa kalagitnaan ng paghahanap ng pagkain, nakita niya ang kanyang dating kaibigan na si Aso. Si Aso ay duwag at takot kay pusa dahil lagi ito inaabuso ng pusa. Kaya tuwing makikita niya ito, kagad siyang lumalayo. Napansin ng pusa na nilalayuan siya ng aso, kaya naman sinundan niya ito. Haha, o tingnan mo nga naman itong isang kawawang aso. Napakasama naman ng iyong ugali, pusa. Kaya hindi ako magtataka kung wala akong mga kaibigan. Wala ka ba kahit katiting na awa sa akin? Ako ay may kapansanan at ako'y nahihirapan na. At walang pag-aalinlang sinabi iyon ng pusa sa aso. Haha, walang kwentang iyong pinagsasabi. Kaibigan? Aanhin ko ang kaibigan. Kaya ko naman mag-isa. Hindi na lamang pinansin ng aso ang sinabi ng pusa at nagpa siyang umalis na. Pagkatapos ng pangyayari, tinuloy na ng pusa ang kanyang paglalakbay. Ilang oras na ang nakakalipas, ang pusa ay pagod at gutom na. Sa haba ng kanyang paglalakbay, hindi niya namalayan na siya ay nasa isang liblib na kagubatan. Sa kahagubatang iyon, nakakita siya ng isang sloth at kapibara. Kagad naman niya itong nilapitan. Meow. O isang tamad na hayop at isang mahiyaing hayop. Maaari bang magtanong? O isang madungis na pusa, tila ika'y naliligaw. Ano ba ang itatanong mo, pusa? Maaari ko bang malaman kung saan na ito patungo? Ikaw ay nasa kalagitnaan na ng gubat. Ikaw ay mag-ingat dahil may isang nakakatakot at mapanganib na hayop na naninirahan dito. Natutulog lamang ito kaya huwag mo itong gagambalain. Huwag ninyo ako itulad sa mga katulad niyo, mga duwag at matatakotin. Haha, ako isang matapang at malakas na pusa. Wika ng pusa at kagad na itong umalis. Patuloy na lamang siyang naglakbay at tumaasa na may makita siyang masarap na pagkain. Nakasalubong ng pusa ang kumakain na unggoy at nagbabaka sakaling humingi siya ng tulong sa unggoy upang kumain dahil gutom na ang pusa. Meow. O nakasalubong kong pangit na unggoy. Maaari ba ako makatikim ng iyong kinakain? At sino ka ba sa tingin mo ang iyong panalita ay hindi kaaya-aya? Gutom na ako. May alam ka bang pwedeng makukunan ng pagkain dito? Meron. Nakikita mo ba ang kuweba na iyon? Pumunta ka doon at sa kasulok-sulukan at pinakadulo ng kuweba, may mga iba't ibang klase ng masasarap na pagkain ang nakatago sa kuweba na iyon. Dahil sa labis na pagkakagutom, hindi na nagdalawang isip ang pusa at kagad niya itong pinuntahan. Pagkapasok niya sa kuweba, tinungo niya ang dulo nito, kagaya ng sabi ng unggoy. At sa wakas, nakita siya ng pagkain. Isang limpak ng mga pagkain, ngunit sa hindi inaasahan, may isang malaking halimaw ang natutulog sa tabi nito. Tulad nga ng sabi nila capybara at sloth, may halimaw na natutulog sa hagubatan. Ngunit hindi naasahan ng pusa na dito mismo sa kuweba namamalagi ang halimaw na iyon. Natakot siya, nanginginig sa takot. Oh Diyos ko, buti na lang at tulog itong isang halimaw na oso. Gagawin ko itong pagkakataon upang kumuha ng pagkain. Kaya naman ginamit ni pusa ang pagkakataong ito upang pumuslit ng pagkain. Nang siya ay malapit na sa pagkain, sa hindi inaasahan nakatapak siya ng isang prutas na ubas at nagising niya ang isang dambuhalang oso. Roar! Nagugutom na ako. Sigaw ng oso at pagkalingon ng oso sa kanyang likod, nakita niya ang kaawa-awang pusa. Pusa? Nakakaawang pusa. Bakit ikay naririto? Balak mo bang kumuha ng pagkain ko? Tila ang tibay ng iyong loob para gawin iyon. Sa pagkahaba-haba ng tulog ko, nag-iingay ng aking tiyan sa gutom. Naghahanap ng makakain.
Maaari mo bang alisin ang ingay na gawa ng tiyan ko? Naglalaway ng sinabi ng oso. Takot na takot ang pusa at dahil sa takot, hindi niya maigalaw ang kanyang katawan. Hindi na niya alam kung ano ang gagawin. Nagsisisi siya na nagpunta siya sa kuweba. Kaya napasigaw na lang ang kawawang pusa. Tulong! Tulong! May halimaw dito! Isang malaking nakakatakot na halimaw! Humanda ka pusa, ikaw ang magiging pagkain ko ngayon. Nakihang mga kamay, tinakma ng oso ang pusa at itinali niya ito. Sigaw na sigaw ang kawawang pusa. Sa lakas ng kanyang pagkakasigaw, narinig siya ng kapibara. Narinig mo ba yon? Saglit. Mukhang pamilyar ang boses na iyon ah. Huwag mong sabihin na ang boses na yun ay kay pusa. Oo, nanganganib siya. Humingi ka ng tulong. Tinawag ng slot ng kanyang kaibigan na si Unggoy upang tumulong at habang papunta naman si Capybara sa kuweba, nakakita siya ng isang aso na tila naliligaw rin. Ngunit, wika ng aso ay may hinahanap siya. Nang tanungin siya ng Capybara na pagtanto ng Capybara na si pusa ang hinahanap ng aso. Kaya dali-dali niyang sinabi sa aso na nasa panganib ang pusa. Kasalanan ko ito, patawad kaibigan. Ako ang naghikayat sa kanya na pumunta sa kuweba dahil ako ay nainsulto dahil sa kanyang pagsasalita. Kaya naisip ko na bigyan siya ng leksyon. Tugon ng Unggoy sa slot. Huwag na muna natin alalahanin iyan. Ang mahalaga ngayon ay mailigtas natin si pusa. Oh, tama ka. Tara na. Mamaya, parting na ang ibang kaibigan upang dagdag tulong. At pagkatapos noon ay tumungo na sila sa kuweba kung asan si pusa. Nakita ng Unggoy at slot na may kasamang aso si Capybara, kaya naman wala na silang pag-aalinlangang pinasok ang kuweba at hinanap si pusa. Pinuntahan nila ang pinakadulo nito at doon natagpuan ang kaawa-awang pusa. Kagad silang nakita ng oso at tila galak na galak ang oso dahil sa rami nila. Mukhang mabubusog ako ngayon sa dami ng pagkain na dito. Tulong! Halika dito, oso. Isang matapang na unggoy? Huwag mo akong subukan. Pag ikay aking nahuli, sisiguraduhin ko na hindi na kita papakawalan. Sa sobrang galit ng oso, sinundan niya ang Unggoy at habang sila ay naghahabulan, nakakita si Unggoy ng isang bangin. Naisip niya na ihulog doon ang halimaw na oso at nang maihulog niya ang oso, bilib na bilib sila sa liksi ng Unggoy. Mabuti na lamang ay mabilis mauto ang halimaw na oso na iyon. At kaagad nang bumalik si Unggoy sa kuweba. Nang kanilang datnan ng pusa, ito ay nakatali, isang mahigpit na tali. Naisip ni Capybara na gamitin ang kanyang matitibay at matulis na ipin upang alisin ang tali na nakapalupot kay pusa. Patawad, masyado akong mayabang at namamataas. Alam kong mali ang mga ginagawa ko, kaya ako'y humihingi ng tawad. Sa kabila ng sinabi ko sa inyo, tinulungan niyo pa din ako. Nagsisisi ako kaya hiyang-hiya. Patawad mga kaibigan. Naghahangad lamang ako ng tunay na pagmamahal. Ngunit sa pamamaraan ko, walang magmamahal sa akin. Patawad. Naiintindihan namin kaibigan, mas masaya at maganda kung tayo ay nagtutulungan. Hindi ka nag-iisa, nandito lang kami palagi para sa'yo. Patawad pusa, ako ay sadyang nadala lamang ng galit. Kaya ako nagawa iyon. Patawad talaga. At may biglang sumingit sa usapan, si Aso. Pusa, nasaktan ka ba? Sana at maayos ang iyong kalagayan. Ako ay lubhang nag-aalala sa iyo. Hinahanap kita. Buti na lang at sinabi ni Capybara na nandito ka. Sana sa pangyayari ngayon, ikaw ay natuto at huwag nang gawin ang mga nakagawiang gawain. Oo, Aso. Salamat. Simula ngayon, magbabago na ako. Gagawin ko lahat para makatulong din sa inyong lahat. Maraming salamat. At doon nagtatapos ang kwento. Masaya na silang lahat at nagkapatawaran na. Ngayon sila ay namumuhay ng mapayapa.